Ambigay, pastor. Tatapik. Maliwanag. Masagay ka sa situation. So mga kapatid, sa eschatology, sa pagpatuloy ng ating pag-aaral, eschatos meaning what? The last thing. Logy means study of the last thing. Alright. At si Hesus Kristo, noong kuninto niya ang mga pangyayari, mga palatandaan bago ang pagbalik niya at bago ang katapusan, ay marami siyang sinabi. No? He's talking about tribulation. At ang tribulation na yan, mga kapatid, ang ibang pangalan yan ay the day of the Lord or the day of God or God's wrath. Yan ang other name yan, or in the Old Testament it is called Jacob's trouble. Alright? So ganun siya. So ang pinakahudyat sa lahat ng pagbabalik ng Panginoon ay yung ano? And this gospel shall be preached into all nations, and in the end shall come. So kailangan ma-preach or ma-witness si the Lord Jesus Christ about salvation, na siya lamang ang daan patungong kalangitan, ma-preach sa lahat ng mga tao. Pagkatapos, end of the world na. Pastor, yung mga hindi tumanggap, yung sabihin na saka na lang or ano, pag naabutan sa panahong yon, wala na po yan. At hindi na uli gagawin ng Diyos yun, na magpadala siya uli doon, may magpipreach pa, may magtuturo, wala na po. May magpipreach niyan, wala na. Magpipreach niyan, doon lang sa Israel, si Moses and Elijah, and the angel that's flying and proclaiming the gospel of salvation to all nations, sa mga sa mga Hudyo na nanatiling sa mga lugar kung saan sila. Kaya nga sabi ng Panginoon, and let them na in the other countries, huwag na pumunta dito. Do you believe that the Rockefellers, kilala niyo mga Rockefeller? Mga kapatid, yung mga Rockefeller, kilala niyo? Mga mayaman yan. Yung mga Rothschild, kilala niyo? Kasi nasa Facebook naman eh. Nasa YouTube. Sino pa mga mayaman? Vanderbilt, Morgan, mga Hudyo yan ang mga yan. Alright. Do you believe uuwi sila sa Israel? Sa tingin ninyo? Kasi may regathering eh. May regathering. Mga kapatid, pag uuwi silang lahat, hindi po kasya. Kaya nga yung mga Palestine, pinapaalis nila eh. Kasi bakit? Hindi na makasya eh. Kailangan nilang lupain, kailangan ng lugar. Ang ibang mga Hudyo, sabi nila, bakit pa kami uuwi? Na dito sa Amerika, ang ganda naman ang kalagayan namin. Pag uuwi kami doon sa Israel, saan ang bahay namin? Saan ang lupa namin? Yung mga Palestine, nandyan naman. Saan ang eskwelahan ng mga anak namin? Pag nagbasa talaga kayo sa mga sa mga balita mo kami, makikita ninyo. Yan ang isa sa hinanaing ng mga Israelites. Kaya ang mga Israelites, doon sa American Senate at saka American Congress, they lobby. Naglalabi sila, lobbyist sila na babalik kami doon sa Israel. Saan kami? Anong gagawin namin? Do you believe ang mga Rockefeller, ang mga Rothschild sa England, pupunta doon, babalik? Naku po. Sabihin lang ni Rockefeller, magbigay na lang ako ng pera. Magtayo na lang ako ng isang street sa Israel called the Rockefeller Street. Mayroon Rockefeller Street doon eh. Lupit ni Rockefeller, yung ginagawa niya. Kutso yun eh. Pero nanampalataya ba sila kay Hesus Kristo? Hindi! But because of election sake, they are beloved of the Father. Wala kang magawa. Yung mga Hudyo doon sa mga Russian na mga natitira sa Ukraine, do you believe uuwi sila or nasa Hungary na sila? Hindi. Alright? Ganun yan. So, today, ang pag-aralan natin ay yung the characteristics of the last days. Anong unang characteristics ng the last days? False Christianity. Alam niyo ng false Christianity
May nag-ano doon sa Socorro, nakarating na ng Senado, nakulong tuloy ang mga leader. Bakit? Inuutosan ng mga tao, sabi ba naman, ibintan yung mga ari-arian ninyo at kasi dito tayo sa mundo dahil lulubog na raw ang mundo at yung sa sityo kapihan ang matitira wala naman pong ganyan. Saan ba ito sa Biblia nakikita niya yan? Oo, walang ganyan sa Biblia. Oh? Alright? Walang ganyan sa Biblia, mga kapatid. Tingnan mo doon, brad, sa 2 Timothy. Ipaliwanag ko sa inyo kung ano ang katapusan ng mundo. 2 Peter chapter 3. Brad, ipakita ko sa inyo kung ano ang itsura ng katapusan ng mundo. 2 Peter chapter 3. At sa verse tingnan mo. Umpisa natin sa 1, Brad, sa 1. Ganito ang itsura ng pagdating ng pagbalik ng Panginoon. Yung pag-usapan natin, pagdating ng Panginoon, and then, tribulation man ano? Rapture. Tapos, tribulation. After 7 years tribulation, babalik ang Diyos. Kasama ang mga saints. Kasama tayo. Alright? So, magkaroon ng Armageddon. Alright? Ganun yun eh. Pagkatapos ng Armageddon, talo ang kalaban. Talo naman yan sila eh. Wala naman panalo. Si Satanas manalo ba yan? Hindi man manalo yan. Si Satanas talunan na yun noon. Matatalo yan ngayon at matatalo pa rin yan pagdating ng panahon. Alright? Matatalo. So, maraming patay. Namatay yung mga hindi mananampalataya, maging kasama ni Satanas yun doon sa bottomless pit. Alright? Ngayon, magkaroon ng 1,000 year of millennial reign of the Lord Jesus Christ. Sa atin yon, kasama natin yon. Alright? So, makasama natin ang mga Hudyo pagdating yan. Alright? Ngayon, after millennial reign, mga kapatid, makawalan si Satanas. Alright? Makawalan si Satanas doon sa bottomless pit for a little season. Alright? Kasama ang mga hindi mananampalataya. Magkaroon ng labanan ulit. Final destruction and final defeat nila. Kasunod nun, white throne judgment. Okay? White throne judgment. Ang hindi mananampalataya, pati si Satanas, to the lake of fire. And then, magkaroon na ng new heaven and the new earth. Okay? And then the new Jerusalem. Eternity na yan. Okay? Ganito ang katapusan ng mundo. This second epistle, beloved, I now write unto you. In both which I stir up your pure minds by way of remembrance. Yung pure natin kaisipan, mga kapatid, yung spiritual thought natin, spiritual mind natin, was reminded by Apostle Peter na ganito dapat ang makikita ninyo. Ganito dapat ang matutunan ninyo. That ye may be mindful of the words which were spoken before by the holy prophets. Nabantayan ninyo ang mga salita ng Panginoon na kung saan sinabi na yan ng noong unang mga propeta eh. Alright? And of the commandment of us, the apostles of the Lord and Savior. And verse 3, knowing this first, in the last day, that there shall come in the last days scoffers. Ano yung scoffers? Yun bang bully? Na tinutuya yung mga mananampalataya. Yung mananampalataya, ganun daw sila. Naghihintay sila pagdating ng Panginoon. Naku po, wala pong mangyaring ganyan. Para bang panahon ni Noe ba? Ulan? Anong ulan na sinasabi niya? Wala, hamog nga lang meron tayo eh. Di ba yung ganun? Nanunaya ba? Ang tawag na sa Bisaya? Para bang himangan ka lang ba? Yung BI ba? BI yan naman ka, parang niloloko lang ka ba? Ano ba? Walking after their own lust. Na itong mga ito, according sa laman lang naman yung mga yan eh. And saying, tingnan mo bully nila. When is the promise of His coming? Saan ba ang pagdating ng Diyos? Wala. Sabihin nila, for since the fathers fell asleep, 2,000 years ago, mga kapatid, apostles and disciples, nangamatay na lang. Wala pa ang pagbalik ng Panginoon. Galing lang, galing. Saan pag sinabi niyo? Naku, mamatay na lang kayo, hindi pa balik ang Diyos.
Kita niyo? For since the fathers fell asleep, all things continue. Nagpatuloy lang naman. Ang mga bagay dito sa mundo. Mas mabuti pa, good life. Di ba ganun ang ini-encourage eh? Mas mabuti pa, good life lang tayo. Good lang. Bawat isa, ganito, trabaho tayo, mag-inom, mambabae, ganon, mga 12 years old, ipakasal ni Senior Aguila, doon tayo, parang ganon ba? Ayos, ano? Mahirap, no? Pagkasal 12 years old, ano kaya yun? Oh. Tapos, all things are continued, they were from the beginning of the creation. Grabe, sinabi ba, from the beginning daw of creation, hanggang ngayon, nagpatuloy lang naman, walang mangyari. Ang katotohanan nito, 66 billion years ago. Ang katotohanan nito, we are Big Bang Theory. Ganon ang mga sasabihin nila. For this, they willingly are ignorant. Grabe, mga ignorante yan, mga yan. But that by the word of God, the heavens were of old, and the earth standing out of the water and in the water. Ang mundo naman ng panahon, nakalutang sa tubig. Kaya nga noong sinira ng Diyos ang mundo by way of flood, yung called Noah's flood, mga kapatid, ay talagang madali lang. Na ano, ngayon, iba na ngayon. Okay? Noon, sa tubig, nakalutang. Pero ngayon, iba na, ang sabi dyan. Whereby the world that then was, noon, being overflowed with water, perished. But the heavens and the earth which are now, yung ngayon, by the same word, are kept in store. Naka-storage lang siya, nakahanda, naka-preserve. Reserved unto fire against the day of judgment and perdition of the ungodly men. Kita mo yan. Noon sa tubig nakalutang, ngayon apoy na, nakalutang siya sa apoy. But beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day. Ang punto po dito mga kapatid, gustong ipakita ng Diyos, no matter how long it takes, no matter how long is the wait, mga kapatid, darating at darating mga kapatid ang pagkakataon na magkaroon ng katapusan ng mundo. Sabi nga ni Brother Greg kanina, ikaw, pagka ganun daw, ano Brad? Para bang kanina, no, sa tawag ito, doon sa bayanihan, kung may kalokohan ka talagang ginagawa, katagalan naman talaga, mahuhuli ka eh. Hindi man ngayon, pero katagalan, mahuhuli ka talaga. Kita mo, no matter how long it takes, darating at darating panahon na matatapos ang mundo, mga kapatid. Bakit? Binigyan lang ng Panginoon ng pagkakataon ang mga makasalanan na magsisisi. Ano sabi sa 9? Sa 9? The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing, salamat Brad, not willing that any should perish, but that should all come to repentance. Kita mong binigay ng pagkakataon ng Diyos sa mga makasalanan, sa mga tao. Kaya hindi pa bumalik ang Diyos eh. Bakit? Malay mo, yung nanay mo pinaka-last pala na babae o tao na tatanggap tapos magkaroon na ng katapusan. Parang sa sasakyan ba? Dumating yung puno ng sasakyan, hindi pa lumarga dahil kulang pa ng isa. Ang tagal-tagal dumating ng pinakahuli. Nung dumating na, pasalamat ikaw. Ikaw pala, hinihintay namin. Lalarga na ang sakyan. Ayun ganyan eh. No? Alright? But the day of the Lord will come. Tandaan ninyo. As what? As a thief in the night. Na ang lahat mabulaga. Hindi yung may... Kaya nga sabi ni Hesus Kristo, pag may magsabi sa inyo, hoy, dito sa bundok natin, ito ang kaligtasan ha, at ako ang Misaya, ganito ganyan, ako ang sugo ng Diyos, ako si Haring Agila, ganito ganyan. Huwag kayong magpaniwala. Bakit? Ang pagbalik ng Panginoon, katulad ng isang magnanakaw sa gabi. Iyo bang mabulaga ka ba? Bait-bulaga ka? Yun na pala Ganon mga kapatid, ang pagbalik ng Diyos. Tapos ganito ang katapusan ng mundo. Baka iniisip nyo, ang sabi ni Agila, lulubog na raw ang mundo, matitira yung bayanihan doon sa mundo. Ganito, ganyan. Nako po. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heavens shall pass away. Heavens. How many heavens are there? 3. First heaven and second heaven, yan po ang
lulukotin. Okay? Yung third heaven, of course, hindi. Andun ang Diyos. Heaven shall pass away with a great noise and the elements shall melt. Yung mga elemento, lahat ng elemento sa first and second heaven, matutunaw lang yan, shall melt with fervent heat. The earth also and the works that are therein shall be burned up. Tandaan ninyo. Seeing then that all these things shall be dissolved, what manner of persons ought you to be? In the holy conversation and godliness. Paalala ni Apostle Peter. Ano ba klaseng tao kayo? Baka nagmamayabang kayo na ako matitira dito sa mundo. Parang ganon ba? Dito sa bundok ng tralala na ito. O, parang ganon. O, okay, tayo matitira dito. Magbuno ng mundo. Tayo hindi. Dito. Lagi talaga naman. Ayos yung pangako. Looking for and hasting unto the coming of the day of God, wherein the heavens being on fire shall be dissolved, and the elements shall melt with fervent heat. Nevertheless, we, according to His promise, look for the new heavens and the new earth, wherein dwelleth righteousness. Mga kapatid, mayroong bagong kalangitan at bagong mundo. Amen. Amen? Alright? Pastor, saan mabasa yung sinabi mong lokotin na parang banig, parang scroll? Isaiah 34 verse 4, ano sabi doon? Isaiah 34 verse 4. And all the host of heaven shall be dissolved, and the heavens shall be rolled together as a scroll. And all their hosts shall fall down as the leaf falleth off from the vine, and as the falling of fig from the fig tree. Brethren, pag sinabi mo saan langit ka punta, first heaven, isa ka talaga. Kasama kang malungkot dyan. Ganyan ha. Ganyan ang itsura. Kaya pag may sinabi na matitira doon sa paradise ni Kibuloy, sa kay Arangala doon sa may bayanihan, huwag kang magpaniwala doon. Lulukotin yan. Philippine Arena na. Sa Philippine Arena, matitira. Huwag kayong magpaniwala doon. They are false prophet. They are false prophet. Prophet. Na? Mga bulaang propeta, mga yan. At ngayong mga katapusan, nagsisilipan na niyan. Kaya malapit na talaga babalik ang Panginoon. Amen. Alright? Salamat sa Diyos mga kapatid, tayo nakatagpo tayo ng tamang doktrina. Amen. Dahil pag naturuan kayo ng doktrina nila, tapos kalbata ka. Wala ka talagang iskapo doon. Yung mga nandoon mas kapihan walang iskapo Kawawa nga magtataka ka bakit kaya hindi nila na-discern, no? Hindi na na-discern. Walang spiritual discernment. Yun ang mahirap doon. No? Salamat sa Diyos tayo meron. Biyaya ng Panginoon yan. Amen? Amen. So, mga kapatid, sa pagpatuloy, kasi part man yan ng katapusan ng mga panahon ngayon. Alright? Okay? So, may natural disaster. Natural disaster, nangyari na yan. Ang Pilipinas saka yung China ngayon, umiinit ng usapin. Nagalit ng China. Tingnan natin kung anong mangyari. So, tandaan nyo lang na pag nangyari ang mga bagay na yon, yan ang mga palatandaan pagbalik ng Panginoon. Another, religious persecution. Nangyari na yan. Religious persecution. We are persecuted. Bakit? Tama yung tinuturo natin Alright? Ganun yan. Ako, matindi pinagdadaanan ko, pero I'm praying to God. May Diyos ako may Diyos ako na buhay na aking pinaglilingkuran. Whatever happened, tulungan ng Panginoon yan. Matinding persecution sa akin sa opisina. Kasi ang mga kasama ko, hindi mga manampalataya. Sino bang gagamitin ni Satanas? Di ba? Hindi mga manampalataya. Alright? Pero tandaan ninyo, si Satanas hindi marunong magbasa ng puso at isipan ng tao yan, ng manampalataya. Hindi niya kayang gawin yun. Limitado ang kanyang kapangyarihan. Kaya nagbabantay lang siya. Kaya ginagawa niya, yung mga ibang lahi, mga hindi manampalataya,
ini-steer niya hanggang sa ma-persecute ka. Ganun lang yan. But remember, God is always with us. Tandaan niyan. Ganun lang. Patuloy lang tayo. Oh, by the way, sinabi ko lang pala ni Pastor kanina, nag-chat ako sa kanya sa sitwasyon ko. Whatever happens, sabi ko, usapin mo yan, Pastor, kung anong mangyari. Kailangan kasi malayo pa, may backup plan na tayo. Consider na last ko na. Hanggang May, sabi ko naman sa kanya, malayo pa. I have 8 months sa aking kontrata. So, nawa, magbago pa ang desisyon. Turn upside down ba? Yung turn up the tide, kumbaga, yung kwento, ganun. Sige lang. Alright? Whatever happens, kalooban ng Panginoon yan. Okay? Yan lang. Lagi ko naman pinapanalangin sarili ko eh. Pag-pray nyo rin, ang pastor nyo. Dahil kung hindi nyo ako isalis panalangin, inyo lang, wala akong magawa dyan. Baka talagang isa na sa paraan niya ng Panginoon, alisin ako dito. So ganun lang. But I'm still praying. Hindi pa naman, mga ganun lang yan. Another side of the story, so bilang kasama sa journey natin dito, kasama sa journey ko bilang pastor ninyo, mayroong mga sitwasyon na ganun. Alright? But mayroong isang side, mga kapatid, that I am praying unto God, I am asking for guidance, strength from the Lord, na ito ang gagawin niya, na ito ang kalooban niya. No? Though mayroong mga ganyang pangyari dyan, ganun lang yan. Siguro kung wala tayong Panginoon, baka maglilupasay na tayo. Pero may Panginoon tayo eh. Alright? Ganun yan. And then, abounding sin. Ang kasalanan sa mga panahon ngayon, in the last days, ang sabi ng Diyos, laganap, rampant. Kung sa Tagalog pa, malala. Palala ng palala. Ang kasalanan dito sa mundo. Oo. Palala ng palala. LGBTQ nga eh. Seeking validation from the from the society. Oo. Buti man kung wala tayong, mga kapatid, alam ninyo, ang tao kasi nung dinisign ng Diyos, dinisinyo po yan ng Diyos ng according to His image. Tama? That's right. When God created man according to His image, kompleto, mayroong spiritual essence na katulad ng Panginoon. That is why a man, ang naturalisa ng tao ay seeking good things, seeking the right things, seeking the right decision. Yun ang naturalisa ng tao. Bakit? Disenyo na ng Diyos yan eh. Design na ng Panginoon yan eh. Alright? Kaya ganun. So, mayroong ang kasalanan sa panahon ngayon ay palala ng palala. And next, extensive gospel preaching. Extensive meaning, grabe na talaga ang preaching. Mga pastors, missionaries around the world, talagang grabe na. Kasi gusto na nga na maabot yung lahat ng kasulok-sulukan ng mundo about salvation. Kasi yung salvation na hinahawakan nila, mga kapatid, yung ibang grupo dyan, hindi naman tamang salvation yun eh. Do you believe na tama ang salvation? Let's talk about charismatic. Big candid. Mayroong mga iba dyan magsabi, hindi, ligtas ninyo mo yan, tumanggap yan eh. Pero Brad, kung surayin mo ng husto, kung talagang ligtas ang mga yan, dapat makikita mo ang sinasabi ng Diyos, by their fruits ye shall know them. How can a good tree bring it forth evil fruit? Or evil fruit can bring good fruit? Wala naman ganyan eh. Una, sukatin natin ang kaligtasan. Kung pumasa man sa kaligtasan, mga kapatid, tingnan natin sa resulta. Tingnan natin sa doktrina. Tingnan natin kung ano ang pananaw niya sa salita ng Panginoon. Do you believe, pag ikaw ay nasa tamang katuruan ng Diyos, maniniwala ka na ang NIV or ibang version ng Biblia ay salita ng Panginoon? If you hold the Bible is the Word of God. Now, I will present to you NIV, RSV, or ganito ibang mga klaseng Biblia. Will you say yes that is the Word of God? I don't think so. That is the Word of God.
Kasi ang salita ng Panginoon, mga kapatid, hiningahan niya yan. Ibig sabihin, galing sa Kanya yan. There's no error, and it is infallible. Infallible meaning walang mali. Oh. Ganyan. Tama? Kaya ganun yan, mga kapatid. So, ang sabi nga, the inference of this passage that these happenings would accelerate. Yung mga pangyayari sa panahon ngayon, parang pinabilis lang talaga ang pagkatapos ng panahon ito. Now, ano ang summary sa characteristics of the last days? Number 1, moral decay. Ang mga tao sa panahon ngayon, mga kapatid, they are morally deteriorating. Yon ang karakter ng mga tao sa panahon. Yung moral, wala na ang immorality is rampant. Oh, ganon. Wala nang pagpapahalaga sa salita ng Panginoon. Sino na lang magpapahalaga sa salita ng Panginoon? Mga pananampalataya na lang. And do you believe na ang moral decay sa panahon ngayon nalulugod ng Panginoon? Hindi. Oh. In 2 Timothy 3:1, this know also that in the last days perilous time shall come. Perilous, delikadong mga panahon. Maglakad ka sa gabi, sisibain ka, hold upin ka, kahit saan na lang. Babarilin ka, riripin ka. Buti na lang doon sa buti na lang sa atin bawasan panahon ni Duterte dahil pinapatay niya magkawan. Di ba? Oh. Kaya nga lang kalaban niya human rights because the criminal has a right called human. The rights of the human, hindi nga human ang mga yan eh. they are already decided in their mind that they have to kill, they have to rape. Oh, ganun ang ginagawa nila. Tapos bigyan mo ba sa Old Testament ka kung anong ginawa mo, siya din ang gagawin sa iyo. Eye for an eye, tooth for a tooth. Oh, di ba? Yan ang sinabi ng Panginoon. In Jude chapter 1 verse 17, but beloved, remember ye the words which were spoken before of the apostles of our Lord Jesus Christ. Sa katapusang mga panahon, ganito ang itsura. How that they told you there should be mockers in the last time. Oh, sa panahon ngayon ba, isa kang mananampalataya, anong gusto mo? Ikaw nang bubuli o ikaw ang binubuli? Oh. You are mocked because of thy faith. Or ikaw ang mag-mock dahil wala kang pananampalataya. Ang gawin mo, ayaw mo lang sila. Ganun lang naman yun. Walang patulan. Kasi pag pinatulan mo, Brad, hahaba eh. Hahaba ang kwento. Okay? Mockers in the last time who should walk after their own ungodly lusts. Maghintay sila. Pagka mamaya, pag nag-rapture na, they are left behind. Sabihin nila, hanapin din salita ng Panginoon. Ako po, hindi nila makita yan. Wala na magtuturo. Wala na mga pastor. Ayaw, maling pastor yun, matitira. Ano, ituturo nila. Magsisisi. Ako po. Jude 1:19, this be they who separate themselves sensual, having not the Spirit. Walang Espiritu. Ibig sabihin, walang kaligtasan ng yan. Bakit? Wala silang Holy Spirit in their heart. Paano ka ba magkaroon ng Holy Spirit? Paano ka ba magkaroon ng Holy Spirit? When you accepted the Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Amen. Ano ang bersikulo? Ephesians 1:13. Ephesians 1:13, nandoon yun. And the book of Romans chapter 8, nandyan ang mga Holy Spirit kung paano mag-dwell sa atin after when we receive the Lord Jesus Christ as our Lord and personal Savior. Naunawaan ba nila yun? Hindi. Bakit? Hindi nila alam eh. Right. Gumawa ka na ng mabuti, may Holy Spirit ka na. Anong klaseng kaligtasan yan? Anong klaseng doktrina yan? Moral decay. Pangalawa, spiritual declension. Spiritual declension meaning spiritual deterioration.
Kung sa loob ng isang iglesia, ang sabi ng Panginoon, mangyayari din. Kahit sa loob ng iglesia, mayroong tinatawag na spiritual deterioration. Maganda mo nung una. Tumanggap siya, mainit sa paglilingkod sa Panginoon. Talagang nandito, makikita natin, naglilingkod kasama natin. Mga ganyan. Meron mong ganyan. O, tumutulong. Mainit ba? Nung una ba? Pambira sa kalagitnaan, brad, nawala. Sure. Anong nag-udyok? Bakit nawala yung mananampalataya? Ang mananampalataya talagang tapat na tunay. Babalik at babalik yan. Bakit? Babalik ng Diyos yan eh. Tandaan niyan. Oo. Pag hindi yan nakabalik, kakatayin ng Panginoon yan. Bakit? Ligtas yan eh. Anong sabi ng Panginoon? Doon sa 1 John chapter 5, there is a sin not unto death. Bakit? Mayroong kasalanan unto death. Isa kang mananampalataya at hindi ka na magagamit ng panat, hindi ka nakagamit-gamit sa Diyos, naging katisuran ka na lang, mag-ingat ka kapatid, baka maya kakatayin ka nga ng Panginoon, o magugulat ka na lamang, o kaya bumalik ka na. In 2 Timothy 4:2, preach the word. Kaya nga, dahil sa spiritual declension, spiritual deterioration, kahit sa loob ng iglesia, mayroong mga mananampalataya na nagde-deteriorate na, para bang nag-decline na ang kanyang pananampalataya, naghihina na siya. Ganun naman ang paghina. Pag naghihina kapatid, ang unang ginagawa ng mananampalataya, pag sa loob ng iglesia, yung malaking iglesia, okay, ang ginagawa ng mainit na mananampalataya, nandyan sa harapan yan, nandyan sa kaligtaan, gano'n. Pero pag yan ay nag-umpisa ng backslide, makikita mo dulo na upo, hindi kayo brad ha, nasa dulo kayo, hindi malamang lang tayo. Kasi makikita nga sila picture. Okay, ang ginagawa ng mga yan, uupo doon sa dulo. Palayo na palayo yan brad. Yan ang, alam mo, pag may mga pastor kang mga kasama, matutunan mo. Ginagawa na sa likod hanggang sa malumayo, hanggang sa naging habit niya na nasa likod, hanggang sa naging habit niya ng pala-absent, hanggang sa habit niya nawala na talaga. Oo. Ganun yan ang spiritual deterioration. Wala nang pagmamahal sa salita ng Diyos ba? Wala nang pagmamahal sa doktrina ng Diyos ba? Hindi na siya. Pag nakinig siya, wala. Pag nakinig dito, labas kabilang tenga. Pasok dito, labas kabilang tenga. Ganito, ganyan. Ganun na siya. Ganun ang mga nagbabackslide. Kapatid, huwag tayong mag-ingat tayo ha. Na huwag hindi tayo maging ganyan. Okay? Patuloy lang tayo na mag-aaral. Alright? For the time will come when they will not endure sound doctrine. Hindi na sila makatiis ba? Ano ba yung doktrina ni Pastor? Lalim naman. May pa-eskatos pa. May eschatology pa. Hindi ba pwede magturo ng love one another dito? Kasi love naman ng Panginoon. Parang ganun ba? Or love another one. Ganun ba? But after their own lust, shall they heap to themselves teachers having itching ears. Nangangati tayo nga. Para dati tayo nga ko, minsan makati. Oo. Pero di ko alam, wala naman tutuloy. Bakit kaya makati? Meron ganun, no? Makati ang tayo nga, pero wala naman tutuloy. Oo. Sinyalis daw yan ng may sakit eh. Oo. Sinyalis daw yan ng may sakit. Oo. Parang ang tayo nga na wala namang tutuloy, pero makati. Wala namang something sa loob. Meron, may ganun ako eh. Sabi ko siguro sa sugar. Oo. Umatake pa naman siya, madaling araw. Ibang klase, gaganon-ganon ako. Oh. Cotton buds ba? Oo. Cotton buds. Wala namang laman. Nung pag-uwi ko, Brad, pinaano ko to eh. Pinatawag nito yung, anong tawag na? Wax. Air wax. Tanggal, Brad. Candle ba sa candle? Oo, tanggal lahat, Brad, ng mga, ang impacted si Romen. Yung matigas, tanggal, Brad. Ang linis. Tapos, ang ganda ng pandinig ko. So, sabi ng, ganyan yan sir, pagka, tanggal talaga. Iwan ko paano ginagawa nila. Parang pinagano ng ilong nila. Tapos merong lagay nito. Hindi naman pinatulungan. Para bang pinapataw ang candle ba? Sinisip-sip pala. Ganun pala yun. Pero ang sarap sa pakiramdam kasi nga matanggalan ka ba ng tutunay na ganito kalaki. Parang ganun ba? Oo, parang ganun ba? Maganda siya. Maganda sa pandinig. Oo. Ganun siya mga kapatid.
Sinabi niya, itching ears, nangangati. Kaya pag nangati, basta, teka lang muna, lalabas muna ako. Bakit? Iba ang preaching mo eh, iba ang sinasabi mo eh. Makati-disappear. Oh. And they shall turn away their ears from the truth. Ayaw nilang katotohanan, and shall be turned into fables. Ang gusto nila yung mga pabula, yung mga pabula ba sa yung mga ano ba, yung urban legend na kwento ba na mga halimbawa mga ano lang, mabihira naman, mas gusto pa nila yung mga liwayway or ano, kwento ng kababalaghan or ano pa man ang kwento gusto nila kaysa sa doctrine natin. The Spirit is speaking expressly that in the latter times, sa mga panahon ngayon, some shall depart from the faith. Grabe. Talagang alis sa pananampalataya. Isang typical na example mga kapatid. One day, first time na nakarating ko dito sa Saudi Arabia, year 2000. Pagdating ko dito mga kapatid, sa sobrang homesick ko, kung ano nang ginagawa ko, para lang maaliw ba? Kasi nung panahon na yun, grabe. Pag tumawag ka, pupunta ka sa boat, ganito ganyan, gabi, tapos maliit na sweldo mo, parang mababaliw ka. Dahil grabe sa tungsod, mainit pa, may mga mutahe pa, dami, haba-haba na, matatakot ka. Sabi ko, patayin talaga tayo dito. So, ang ginagawa ko, inaaliw ko sarili ko, may basketball, sumasama ako, bata pa ko, ganyan. Oh, ilang, ano lang, kalahati na pala ng buhay ko na dito, klase. Oh. Ngayon, pag Friday, Brad, day off, inibitahan ako ngayon. Nag-imbita sa akin, Bible Baptist, Brad. Nagdala sa akin. Oo. Naalala ko pa si Brother, nabutan ko pa si Brother John na predika? Hindi na, Brother John. Yun ang nag-ano sa akin. Oo, nag-imbita. Ang dami namin, sa iman ko pa kami. Oo, Brad, ako lang nakalusot. Kami dalawa ni Eric. Oo, patuloy. Yung taong yan, alam mo saan? Alam pangalan niya? Abdullah. Grabe, ang tagal kong kasama sa ministry. Ang tagal kong kasama sa paglilingkod sa Panginoon. He departed from his faith. Kung mayroon man siyang faith, anong klase yun? Yun ba ng pag-story? Benefits? Oo. Walang asawa ko sa... Nagpa-convert. Dapat nag-convert tayo, Brad, para dami ting asawa, no? Isang Ramadan pastor. Oo. Buti na lang, biyaya ng Panginoon na nanatili ako, Brad, at nagpatuloy lang ako sa doktrina ng Bible Baptist. At salamat sa Panginoon, the rest are history. No? Salamat sa Panginoon. Kung hindi din ako nagpatuloy, yung wala pa nangyari sa Panginoon. Pero sabihin naman ng Panginoon, Jesus, bakit ka gano'n? Yan ang istorya ng buhay mo eh. Babaguhin mo. So anong ginagawa ng mga tao ngayon? Taking heed to seducing spirits and doctrines of devils, speaking lies and hypocrisy, having their conscience seared with a hot iron. Grabe. Yung yung konsensya nila. Alam mo kapatid, yung pamlansa. Pagka ipaplansa mo yung gusot, di ba? Matawag dito, magiging plain. Yung balat, so yung balat mo, subukin mong ganituhin. Di ba grabeng piklat. No? Ganon mga kapatid. Pagka ang kasalanan mo, ganon din ang mainit pag ang isang kasalanan ng tao, kung salaman pa ay dudut-dutan ng napakainit na plancha, abay, grabeng mangyayari. Parang ang kasalanan mo, pag talagang dudut-dutan mo ng matinding turo ng doktrina, turo ng Biblia, ng salita ng Panginoon, ay talagang grabe. Di ba? Makikita nyo? Ang konsensya ng mga yan, talagang inanuhan ng hot iron, talagang umaaray. Kaya mas mabuti, ayaw nila na ganun. Wala dapat ganyan. Walang salita ng Panginoon. Pwede ba, Pastor? Pwede bang mag-ipon-ipon lang tayo, magkainan lang, ganito, ganyan, parang birthday, ganito, ganyan. Walang lang ba? Yun ba ang isang grupo na tama ang salita ng Panginoon nandyan? Wala.
Ganon ang itsura ng last days, mga kapatid. Oh. But there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you, who privately shall bring in damnable heresies, even denying the Lord that bought them, and bring upon themselves swift destruction. Kapatid, alam nyo, ganito lang yun. Okay? Yung mga false prophets, yung mga bulaang mga propeta na yan, alam nyo sa Old Testament mamaya, kasi yung turo natin ay talagang tamang-tama lang yung nasa Matthew chapter 7. Oh, alam nyo, ang false prophets, mga kapatid, yung mga bulaang propeta na nagtuturo ng hindi tamang doktrina, alam mo, sa Old Testament, it is war against God. Tandaan yan. Sa Old Testament, ipakita ko sa inyo ng versikulo na nagsasabi, yung mga false prophet na yan, mga nagtuturo ng hindi tamang doktrina, yung niloloko lang yung mga tao ba? That's right. Alright? For their own destruction, ha? He make war against God. Mamaya, pakita ko sa inyo ng versikulo dyan. Kaya grabe pala. Kung ako, halimbawa si Gibbs, or si Kill, si Gibbs at saka si Kill. Kasi doon sa, sa kabayanihan, sino yun? Kilala. Tapos, yung isa naman si Gibbs. Kung ako yung mga ganyan, no? I declare war against God. Bakit? Hindi tama ang doktrina ng turo ko eh. Oh, yung mga false prophet, grabe pala. Galit na galit ang Diyos dyan. Oh, damnable heresies. Damnable heresies. Meaning, walang katotohanan ng mga itinuturo. Ituturo mo, oh, lulubog na ang mundo ha, ang matitira dito na lang. Wala man sa Biblia ang ganyan, kapatid. Oh. Yan ang mahirap. No? Yan ang hulagway o larawan, mga summary ng characteristics ng panahon ngayon. And many shall follow their pernicious ways. Grabe, no? Marami din susunod. Kita mo naman, 1,000. Grabe. Ang trunk of it to snatch they with vain words make merchandise of you. Ninegosyohin lang kayo, kapatid. Grabe. Yung sa Surigao na yun, sa Socorro. Oh. Kaya yung ginagawa nila, grabe. They merchandise of you. Ninegosyo lang. Sa Purpose, pag nakatanggap ng Purpose, binibigay doon kay Senyor Aguila. Ang bihira. Ha? Ibinta nyo mga ari-arian ninyo, 40% inyo, akin ng 60%. Galing na, sobra mas tight yun. Yung klase. Oh, grabe talaga. Yun ang mahirap, mga kapatid. That is why, tayo mga kapatid, brethren, no? Tayo, magpapasalamat sa Panginoon. Bakit? May biyaya tayo eh. Biruin mo, can you imagine, nabiyayaan tayo ng Panginoon? Na nakakita tayo ng tamang doktrina? At ang pastor natin, nagtuturo naman ng tamang doktrina. Amen. Amen? Yeah. Yan ang pasalamat natin sa Panginoon. Natural disasters. Natural disaster, rampant na eh. Earthquake, binanggit yan. Waves roaring. Oh, tsunami. Nandyan yan. Waves roaring, the sea and the waves roaring. Tsunami. Flood, kung doon pa sa kalupaan. Wait, natural disasters. Pestilences. Yan ang mga prelude, mga kapatid, sa pagbalik ng Panginoon. No? Ganun lang. Yung the sun and the moon and the stars refuse it, their lights. Darating yan. Oh, darating yan. And then, number 4, gospel dissemination, pagpapalaganap ng salita ng Panginoon. We are surely living in the last day, brethren. And it is important to note that we are as much in the last days as were the early Christians. There is no prophecy that requires fulfillment during this present age before the rapture. Wala nang espesyal. Wala nang espesyal na wala nang espesyal pa na propesya ang Diyos. Na may kakaiba pang mga mangyayari before the rapture. Wala na, nandyan na. Sinabi na ng lahat ng Diyos na ang lahat.
Alam na natin na ganyan talaga ang mangyayari sa panahon ngayon. Kaya, ang rapture is imminent. Rapture is imminent. Alright? Hindi natin alam. Baka bukas, mamaya, sa makalawa. No? Next week, ang pag-aralan natin, the second coming of the Lord Jesus Christ, part of eschatology. Ang pangalawang pagbalik ng Diyos. Dumating na siya, tama? Ang pangalawang pagdating, ibig sabihin, hindi pagbalik. Ang pangalawang pagdating ng Diyos. Ang unang pagdating niya, He was a what? He was a suffering servant. He was a Savior. He was a Redeemer. He is the one who gave us salvation. He died in the cross. A humble servant. He was the Lord Jesus Christ in His first coming. In the second coming, He is a judge. Ang Messiah, naghintay pa sila ng Messiah. Ang Israel, naghintay pa sila ng Messiah. Naghintay pa sila ng Savior. Naghintay pa sila ng Redeemer. Naghintay pa sila ng Christ. But they don't know. Yung tinuro ko sa inyo last week, last week, ang salvation of Israel, doon sa book of Zechariah, na they will be mourning. Nung nakita nila yung tao yun, whom they pierce. Diba? Nung tinusok nila, maghigpi sila. Bakit? Yun na pala yung Messiah nung pinako natin at hindi tayo nananampalataya. But praise be the Lord. Bakit? It is the Lord putting unto their heart the Spirit of grace. Kaya doon sa book of Romans, nagsabi, fullness of the Gentile becoming, and then Israel shall be saved. Ganon yan. Ang kaligtasan sa panahong yan ay Israel lamang. Wala pong mga Hintil, mga hindi Israelites. Alright? So, salamat sa Panginoon. Dahan-dahan lang tayo until rapture coming, ang ating pagtuturo. Grabe, no? Sabihin ng Panginoon, gitagidyot, magindi mo. Oo, kung sa Tagalog pa talagang, dinahandahan mo lang talaga ang pagturo. Hindi mo binilisan. Lord, pag binilisan ko naman, magiging bobo din ang mga manampalataya. Bakit? Sa sobrang bilis ng pagtuturo, hindi lang intindihan. Alright? Mas maganda niyang dahan-dahan. Oh, may natutunan naman. Oo, ganyan. Ayos ano. Pagkaganon pa, dito matapos tong 5 libro. Okay? Sige lang. Patuloy lang tayo mga kapatid. Amen? Salamat sa Panginoon. Okay? Pinapakita lang natin dito kung anong itsura ng katapusang mga araw. Alright? Amen? Let us pray. May tanong ba kayo? Kung wala, let us pray. Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for this day. Salamat, Panginoon, sa ikaturuan about the summarization, O Lord, of the characteristics of the last days. Sa panahon ngayon, Panginoon naman ko, ang mga tao ay naging selfish, ang mga tao ay nagiging makasarili, ang mga tao ay nagiging iniisip nila ang sarili nila, Panginoon, and they are not enduring sound doctrine. Lord, patuloy niyo pong turuan kami, Panginoon, na matuto ng salita, magpatuloy sa paglilingkod, O God. Tulungan niyo po kami at bigyan niyo po kami ng pusong mapagpakumbaba. Patawad sa aming mga kasalanan. And all these things we thank you and we pray in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen and amen.